Yes Dol, and welcome for our another reaction video. Dito na naman tayo kay Rena Diwata, Paris Overload. And ang nagre-react na ating reaksyonan ay si Digimon TV. Ayan, sige, panoorin natin. Kumaho. Punta kami dito, ang may bang-bang. Ano yun, parang di ko mag-gets. Grabe naman kayo sa parisan ni Diwata. Nagtatrabaho ng maayos yung tao, tapos bibigyan nyo lang ng negative review sa mga vlogs nyo. So dumaan to kanina sa FYP ko, kanina lang. Di ko na ilalagay yung username or yung pangalan ni Kuyang Content Creator para maiwasan natin na siya ay mabash. Pero ito yung naging honest review niya sa parisan ni Diwata. So nag-post siya ng picture, ayan, and ang sabi niya, hindi masarap, walang lasa, mabaho yung place, and attitude daw yung mga staff. And chinek ko din yung caption, baka naman nagjo-joke lang itong content creator na to, pero ito yung sabi niya. Honest review, pagpasok mo ang baho, amoy panis na hindi mo maintindihan, wala pang lasa yung sabaw, as in, hindi man lang nilagyan ng star anise or kahit magic sarap. Tapos yung manok naman walang lasa, parang harina lang, sabay prito na lang. Sobrang kalat, tapos hindi pa organize yung pila, yung mga staff sobrang attitude. Diwata, mga staff mo ang sisira sa'yo. And ayun, nag-hashtag siya ng Diwata Paris Overload at tinag pa niya ang account ni Diwata Paris Overload Official. So ayun, nag-posting siya ng video habang nasa place siya or habang nasa parisan siya ni Diwata. Panoorin niyo itong video niya at kayo na ang humusga kung may mali ba sa ginawa niyang pagbibigay ng honest review. Grabe naman yung yung statement. Hindi man lang daw nilagyan ng star anise o magic sarap. Grabe naman. Posible naman kung hindi nilagyan ng magic sarap. Sige, pakinggan natin yung kanilang honest review, yung video na pinost ng content creator na nag-review. Ano masasabi mo, Maya? Masarap yan? Grabe, nag-dirty finger pa siya. Masarap. Putang ina. Kumaho. Punta kami dito, ang may bang-bang. What the fuck? Hindi ko pa kasi nakita yung original video na nireaksyonan niya, hindi pa dumaan sa akin. Naka-audio effects yung boses, so hindi masyadong mag-gets yung sinabi. Pero basta, ang maintindihan natin na negative yung kanilang feedback, yun daw yung kanilang honest review sa parisan ni Diwata. And may proof pa itong si Kuyang Content Creator na sa dami-dami ng in-order niya, as you can see naman doon sa picture kanina, tinake out daw nila lahat yun. Ayan, as you can see sa video na yan, ayan lahat ng mga in-orders nila. And hindi daw halos nakain, and yung chicken onting-onti lang yung nakurot nila dahil daw walang lasa. Ito lang siguro kung sobrang mayaman ka, nasanay ka sa palaging masarap yung kinakain mo, there's a chance na masabi mo na yung chicken pagkainin mo ay hindi siya masarap kapag kulang sa lasa. Pero ako na laking mahirap, tapos tubong bukid ako, kahit yung chicken, kahit na hindi masyadong nilagyan ng panlasa, may sariling sarap na yung manok Oo, may namnam yung manok, except kapag yung manok mo ay hindi na bago, hindi na siya fresh. And dyan sa parisan ni Diwata, imposibleng makahanap ka dyan ng hindi bagong chicken. Kasi kapag bago yung chicken, masarap talaga siya. Kahit na hindi ganun kalasa yung timpla. Kahit na hindi na marinate ng todo. And again, Diwata, Paris Overload, dinudumog ng tao, malamang ubos palagi yung kanilang Chicken Joy. So hindi ko alam kung ano yung point niya, kung bakit niya tinake out lahat. Ipapakain ba niya sa aso? Or kakainin ulit nila sa bahay? Or proof lang na talagang umorder sila, hindi nasarapan at tinake out pa para ipakita sa mga vlogs nila na legit yung honest review nila sa Diwata Paris Overload. And nag-check din ako ng mga comments dito sa mga videos tungkol sa parisan ni Diwata at marami-rami na din yung mga nagbabash dito kay Kuyang Content Creator. Sabi, ayan, so panoorin rin natin kung ano yung mga comments na mababasa ni Digimon TV.
Dalhin mo yung 100 pesos mo sa Wolfgang para sulit. Daming ngak-ngak eh. Sabi pa, hay naku, sino ba kasing pinipilit na kumain? Tapos review pang nalalaman. And lastly, sabi, edi sana sa restaurant ka na lang kumain, kaya nga mura dyan. Grabe talaga tong mga vloggers na to, no? Ayan, ito naman, for me, hindi naman kailangan na hindi mo sarapan dahil mura lang yung paninda mo. Kasi, bakit ka pa nagbibenta ng pagkain, tapos hindi mo naman sarapan? Well, sa dami-dami nang nagsasabing masarap daw, may mga katulad nito na nagbablog na sinabing honest review nila hindi daw masarap. Well, di natin alam ha kung paano natin paniniwalaan yung kanilang honest review. But, siguro, there's a higher possibility talaga na sa sobrang dami naman ng kinikater, tapos may mga bagong pumapasok na mga empleyado na baka wala experience sa cooking industry, pumasok lang, tinanggap lang dahil sa sobrang taas ng demand na kailangan ipasok yung mga empleyado doon, kulang sa training. Baka there's a possibility na mayroon na mga resultang luto na hindi na ganon kasarap or hindi na masarap. But, eto lang, tama rin yung isang comment doon na yung 100 mo, kung gusto mong satisfied ka, wag ka dyan. Kasi, what is 100 pesos? Imagine, only rice, only sabaw, tapos malaki pa yung chicken, yung chicken joy, tapos sasabihin mo na di masarap. Well, you are there to experience the taste, mabusog, at saka ma-experience yung mga na-experience ng iba. Siguro nga lang, taas na expectation nila, kaya nasabi nila yon. Pero there's a higher possibility rin na baka naninira lang sila para makakuha ng atensyon sa vlog nila, no? Tama naman, sino bang nagsabi na kumain kayo dyan? Wala namang pumilit na umorder kayo or bumili kayo ng tigo 100 pesos na diwata tapos i-review nyo lang ng negative. Grabe naman kayo. Sana kapag meron kayong concern, instead na i-post nyo sa mga vlog nyo na wala namang followers, wala namang views, pwede nyo namang idirekta kay Diwata. Ang sakit ng walang followers, walang views. Ako may followers, wala lang views. Dahil sinabi naman niya sa isa niyang vlog na kapag may mga problema or kapag hindi nasarapan, sabihan lang siya directly dahil willing naman siyang mag-refund or gawan ng paraan para maiwasan yung mga ganitong negative reviews online. Ang pinopost lang dapat dito sa internet ay yung mga magagandang reviews para hindi maapektuhan yung business or negosyo ni Diwata at mas lalo pang mag-grow ang kanyang paresan. Hindi yung maninira kayo ng negosyo, honest review pa kayong nalalaman para lang humakot ng views sa mga vlogs nyo. Kayo ba? Anong masasabi nyo sa mga vloggers na ganito? Agree ba kayo na dapat ay puro magagandang reviews lang ang pinopost online para hindi makasira sa negosyo ni Diwata? Comment down below. Ayan, for me naman, hindi naman kailangan na puro positive lang. Kasi nga, paano magiging honest kung hindi magsasabi ng totoo? Well, agree naman ako na dapat rin may mga honest review rin na magsasabi na ganon yung kanilang experience, ganon yung lasa ng kinain nila. Para sa akin, okay lang magbigay ng honest review pero not to the point na meron pang pa-dirty finger. Kasi hindi na maganda yun eh. Kapag ganon yung mga actions mo, parang hindi ka lang gustong magbigay ng honest review. Parang gusto mong manginis, parang gusto mo talagang mag-catch ng attention. Walang problemang mag-honest review, pero yung mag-catch ka ng attention na may mga pa-dirty finger or parang gusto mo nang magmura kasi ganito ganyan. Hindi ka na satisfied sa haba ng pinila mo, 1 oras, 2 oras, tapos yun lang yung makakain mo na hindi katulad ng ine-expect mo, nakikita mo sa mga video ng iba. Wala pa rin sa sa norms natin na dahil doon sa experience mo ay mag-dirty finger ka na or parang gusto mo nang murahin. May ganong tao naman talaga. Pero para sa akin, let it be. Kasi yung mga honest review na yan, mapapatunayan naman yan ng ibang kumakain eh. Kung may mag-a-agree, sabihin nilang, ay, di naman talaga masarap. Makikita natin yan sa comment section.
Tapos marami rin siguro magpapatunay na sa kanila masarap. So ganoon lang, kung hindi masarap, hindi maganda yung experience ninyo, huwag na kayong pumila dyan. May maraming kainan dyan sa tabi-tabi siguro na nilalangaw na wala ng tao. Suportahan nyo rin naman. Ito lang din yung nagiging problema ng mga Pilipino. Nakitang sobrang dami ng tao, dinudumog, andoon rin ng sobrang daming tao na nakapila rin. Sabay sa uso. 'Di ba? Pero kapag may problema, reklamo ng reklamo, wala namang nag-uutos sa inyo dyan. Choice nyo yan. So, well, choice nyo rin na manira ng kapwa. Pero yung paninira ng kapwa ay hindi talaga maganda. Honest lang. Wag lang yung maninira ka ng kapwa. Thank you for watching, everyone.